Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, paano nga ba hinarap ng Bureau of Fire Protection ang krisis sa General Santos City? At sa banta ng Dabiguan sa Metro Manila, handa nga ba ang ating mga komunidad kung ang mismong mga responders ang maging biktima? I-consider talaga natin what if worst case scenario ang buong Metro Manila responders ay biktima. Huwag palampasin ang mga direktang sagot mula sa mga eksperto. Good morning po Sir Tony. Kumusta po yung nangyaring lindol at operation din ng mga kasama natin sa Bureau of Fire Protection doon sa Mindanao? Yes Sir Ben, no? Immediately ang Region 11 at saka Region 12 ay nag-activate po ng kanilang response unit after rapid assessment ay from the Emergency Operations Center na napuntahan natin kanina sa pangunguna ng aming officer in charge na si Chief Superintendent Wilberto Riconil Quanchu ay inactivate natin yung command dito at nag full alert status agad ang Region 11 and 12. Ang number of personnel natin doon ay nasa 3,441 personnel na talagang handang tumulong agad sa nasabing insidente, no? So we assess din kung ano naman ang naging or anong part ng BFP mga assets natin ang naging biktima kasama na ang mga responders. Siyempre, para maka-activate tayo ng response protocol ay i-assess muna din natin how about yung situation ng ating mga BFP responders doon sa area. So meron tayong actually na natala na 4 na stasyon sa Region 12, no, na nasira. Pero immediately ay na-activate po yung ating response cluster. Kasi ang BFP po ay kabilang doon sa National Disaster Risk Reduction Management Council bilang sa response cluster nga. So yun po ang agaran na ginawa natin. Then yung ating mga neighboring regions like Region 10, yung BARM at saka yung Caraga region, dahil yes, nakaranas sila ng lindol pero hindi naman sila severely affected. Kaya sila yung nag-augment naman ng tulong. Ang Region 11 din ay meron tayong naitalang mga nasawi din doon or namatay. Pero since isolated lang yung mga affected sa Region 11, ibig sabihin mas marami pa tayong resources from Region 11 na naka-augment din naman sa Region 12. Sabihin na natin ang talagang naging concentration natin sa recent lindol ay yung talagang nasa Region 12. So yun po ang agara natin na ginawa hanggang ngayon. Tuloy-tuloy ang sinasagawang search, rescue and retrieval operation kasi sa kahit unang araw pa lang ay may detect tayo na agad doon na talagang immediately ay naging fatalities dahil sa nadaganan ng mga struktura. At kaya yun po, continuous po ang ating ginagawang operation doon. Likewise din ay ang BFP ay nakikipag-ugnayan sa mga local government unit, yung mga respective nilang disaster risk reduction management office at yung other national government agency ay nagtulong-tulong, no, sa pamamagitan din ng ating secretariat. Yung OCD ay closely monitoring po sa command, no, para sa yung
sabihin natin unified na galawan at saka yung maayos na respond unit and other activities dahil nakapag-assist din tayo sa mga affected individuals or families na mai-assist papunta sa mga evacuation area and other mga safe refuge area. Okay. Pero doon sa mga personnel mismo natin, wala bang injured doon sa mga personnel natin after nung naging lindol? Although yung maring station ninyo na damage, pero yung mga personnel po ba wala namang nasaktan? Sa awa ng Panginoon, Sir Ben, ay wala naman na ulat sa amin mga responders or BFP personnel ang siyang na injured during the incident. So may mga minor lang pero tolerable lang. Okay. Yung pong pag-activate natin sa kanila. Syempre, sir, may mga pamilya din yung mga personnel natin doon na doon din maaring naka-reside. So paano yung naging treatment natin doon sa sila yung nasa ground zero kumbaga. Pero affected din sila. So paano natin in-approach na mag-activate kayo o paano natin sila kinausap bago sila mag-activate? Kaya yun yung kagandahan rin, Sir Ben, sa ginagawang mga contingency plan tulad ng inyong BFP po ay kabahagi na yan sa contingency plan kasi marami na tayong insidente ang talagang ganun po ang nangyari. Ako personally ay naranasan ko yon way back yung Ondoy na kung saan kami ay nakatira sa Pasig at assigned din ako sa Pasig City Fire Station nung time na yon at ang pamilya ko rin ay apektado. Napakahirap actually tumulong sa mga nangangailangan ng tulong kung ikaw mismo ay ang puso mo ay hati dahil siyempre ang nasa isip mo ay ang kapalaran or kaligtasan rin ng iyong pamilya. Pero sa sitwasyon na ito ay we assured muna na ang pamilya ng bawat responder ay nasa tiyak na kaligtasan at after that ay na-prioritize natin yung hindi affected talaga ay para mag-concentrate sa mga activities naman ng BFP. Yun na nga po yung pagkandak agad ng rapid assessment sa mga struktura kung ano yung mga posibilidad pang gumuho dahil yung initial tremors or yung initial quake ay marami pa pong aftermath yung mga succeeding na mga tremors So yun po ang ginawa ng yung ating leadership po. So after assessment na talagang safe po ang mga pamilya ng ating mga responders, so doon po tayo immediately nag-activate po ng search rescue operations. Opo. So kasi malawakan naman po yung nangyari sa Mindanao, Sir Tony. Pero sa ngayon, saan tayo nahihirapan mag-operate? May mga area na nahihirapan na sabihin na natin sa General Santos City talaga ang area Meron mga area na mahirap puntahan pero dahil hindi naman maraming struktura, matataas na struktura. So ibig sabihin kahit severely affected yung intensity doon, kahit intensity 8, ay wala namang masyado nag-collapse na structure. So sa mga municipality ng Region 12 sa General Santos City, pero ang pinaka severely affected yung General Santos City natin dahil yun po ay considered as a highly urbanized city. Kaya marami tayong mga structure doon, maraming building at nung naranasan nga yung magnitude na 7.8 at nakaranas doon ng intensity or intensity 8 So yung severely affected talaga yung mga area na yon. Sir, medyo critical kasi yung pag nangyari ang lindol, critical yung time na after Siyempre, sa ating mga responders, sa inyo din sa BFP. So, merong mga na-trap, pero merong mga nasa labas. Ano ang inuunang pina-priority natin na una munang i-save or yung mga naipit pa or itong mga nandirito na pwede pang maapektuhan just in case na may mga aftershocks? Yes, sir. So, tandaan din natin yung sa survival technique natin, yung rule of threes. Yes. Yung napag-usapan na rin natin. Yung situation kasi pag sa kawalan ng oxygen ng 3 minuto ay talagang delikado na po ang tao. Sa absence of oxygen ay pwede tayong masawi na agad. In the absence naman ng maayos na shelter, halimbawa yung extreme yung condition, sobrang init o di kaya sobrang lamig, kung walang appropriate na shelter, in 3 days ay
maaari tayong bumigay, no? Or 3 hours rather. O 3 hours. Then sa 3 days, yun yung in the absence of water. Water. Oo, kung wala tayong water, talagang dehydration ang maranasan natin at marami pong bumibigay sa dehydration na yan. At kung may sapat naman na tubig, may sapat na hangin at maayos naman yung sabihin natin ang condition ng weather ay hanggang ano pa yan umaabot 3 weeks 3 ay weeks. may nakakasurvive pa without food. Yes. So balik tayo doon sa katanungan. So syempre ang responder palagi yan sir, iligtas muna ang sarili para makatulong Tulong pa. pa sa iba. No? So hindi maging biktima. Yes. Pero kung talagang hindi maiwasan, i-consider natin sa biktima sa victim, pero meron tayong mga contingency plan naman sa bawat station po, may mga contingency plan tayo. Kung sino ang mga nearest personnel fire station within the area ang immediately na tutulong, no? So again, case to case basis sir. Syempre, nasa safe refuge na yung area. Yung mga iba doon nasa open area na halimbawa, nasa ligtas na sa mas ligtas na lugar, no? At meron tayong nakitang pwedeng tulungan agad na nasa loob. No, kaya mapapansin niyo 'yan sa mga video natin, may mga BFP tayo doon na personnel Yes. na pumasok agad sa mga collapse structure at naghanap tayo doon ng mga halimbawa immediately ay maliligtas natin. Pero marami nakita nga looters pa sa loob, no? Yes. So marami pang pumunta doon na mga other hindi part ng structure na naglooting doon. Pero ganun talagang assessment, no? Pag nakita natin ay safe pa pasukin yung struktura kasi ano naman yan sir, kitang-kita naman yan na hindi siya sobrang collapse, hindi siya nakalin masyado at safe pa iligtas. So yun yung priority sa tanong nyo kanina, no? Kung abled ang mga responder, may magbabantay doon, no, para hindi na magbabalik. Kaya again, hindi lang to BFP. Yes. Kaya talagang interagency ang approach dito. Talagang whole of the nation approach nga Sir Ben dahil andyan yung kapulisan para sa law and order. Andyan yung ating mga armed forces of the Philippines para sa search, rescue and retrieval, no, katuwang ang inyong BFP diyan at other agencies such as Coast Guard. Andyan pa yung namamahala or serve as secretariat ang ating Office of the Civil Defense. At lalong-lalo na po yung ating bawat LGU na may respective DRRMO and private partners po, no, tulad ng UNTB na rescue din at saka yung other mga non-government organization, Red Cross and among others. Sir, syempre after nung lindol, ang dami naglabasan ng mga video sa social media. Ano yung nakita nyong reaksyon ng mga kababayan natin? Merong mga nasa school, merong mga nasa establishment. Ano yung nakita nyong respond ng mga kababayan natin when it comes doon sa pagsalubong doon sa mismong kasi may mga tinuturo naman tayo, the cover and hold. Pero doon sa nakita niyo mga video ngayon na kumakalat sa social media, Kaya ano yung napansin po ninyo? bago ko directly sagutin yun, Sir Ben, no, napakahalaga talaga ng proactive measures. Yung continuous na ginagawa natin na pre-fire planning halimbawa, yung mga pre-assessment, no, sa ginagawa nating National Simultaneous Earthquake Drill sa mga kabataan, kahit yung mga fire drill, napakahalaga talaga kasi hindi natin masabi kung kailan mangyayari ang isang sakuna tulad nga nung recent earthquake, no. So ang kagandahan no ay umaga nangyari, halos karamihan ng kabataan ay nasa flag racing pa. Yes. Ibig sabihin na sa field siya, open field, no. Pero makikita natin ay malaki ang tulong po sa mga kasanayan na ginagawa po ng ating mga iba't ibang ahensya, yung ating DepEd, no, sa pag-observe ng mga proactive measures na yan. Dahil kahit paano ay nailigtas o naisalba nila ang mga sarili nila, nakapag-assist yung mga teachers sa mga kabataan, no, dahil alam ang procedure, yung halimbawa dock, cover and hold during the earthquake, yung actual na pagyanig. Then after the quake, hindi naman yan tatagal ng halos 1 minuto, usually less than a minute, no. Then mas pumunta pa, no, na dahan-dahan in orderly manner sa mas ligtas na lugar. So ang kasama rin doon sa proactive measure na ginagawa,
yung wala pang insidenteng nangyayari ay alam na natin ang ating mga struktura kung gaano ito katibay, kung halimbawa magkaroon ng lindol ay can withstand an intensity of what, no? So yun yung madalas na pinapasuri natin sa mga structural engineer natin, sa ating mga eksperto diyan. Kaya kahit paano po alam natin na ang gusaling ito, kung halimbawa magkaroon man ng lindol, ay maaasahan natin na hindi siya basta-basta bibigay. So yun po ang malaking tulong talaga sa recent na reaction ng mga kabataan, no? Alam ang dapat gawin in case of talagang actual na lindol dahil sa naging kabahagi na ng pagsasanay nila regularly. So at doon sa lesson learned din doon at lalo't pang paigtingin natin ang campaign patungkol diyan sa mga ating preparation sa mga pwedeng mangyari. Yung mga bumagsak na gusali, sir, alam natin delikado, 'di ba? Napasukin. Pero ano ba ang mga consideration natin para ang mga personnel natin, yung mga responder natin, eto, papasukin na natin ito dahil ito yung nakakonsider natin para syempre safety first pa rin naman ang konsiderasyon natin. Yung mga bumagsak na gusali, sir, alam natin delikado, 'di ba? Napasukin. Pero ano ba ang mga consideration natin para ang mga personnel natin, yung mga responder natin, eto, papasukin na natin ito dahil ito yung nakakonsider natin para syempre safety first pa rin naman ang konsiderasyon natin. Yes po. So talagang meron tayo diyan na assessment muna bago tayo basta-basta papasok sa nasabing mga mga involved na structure. Yung kung tawagin natin diyan yung ating 6 operational stages. No, yung una i-secure yung scene, no, then initial assessment, no. Very apparent ba yung mga cracks, very apparent ba yung mga column ay bumigay, no. Then kung okay, pasukin, pwede natin on the third stage yung search and locate. No, pag alam natin andun yung mga biktima, no, saka tayo magsasagawa ngayon ng yung access, no, mag-gain access tayo towards sa mga victim, no. Kung halimbawa kino-consider natin yung mga structure na talaga na collapse, Sir Ben, then i-stabilize natin yung victims, no. Sa mga modernong kagamitan meron na tayong kahit paano yung search camera na kung saan yung mga tube na pwede natin ipasok, meron na yung communication doon. At the same time nakikita natin yung sitwasyon sa victim, no, nakakausap natin diyan. So again, balik tayo doon sa golden hours, no, within 72 hours kailangan ay may extricate natin yun. Yes. Then yung pag nasa-stabilization yun, extrication talaga. So yun yung goal natin, kung kaya natin na bigyan ng comfort, no, hangga't magkaroon talaga ng access talaga na pwede siyang extricate, no. Kasi kung minsan yung access natin, yung access ng mga responders ay limited. Oo. So naririnig na natin pero hindi pa natin kayang extricate. So yun talaga, no. Hindi pwede basta yung sabihin natin na buhat tapos yung mga ikalkalin lang yung mga nakaharang diyan. Hindi siya basta-basta gano'n, no. Kasi maaari siyang magkaroon ng chain effect. No, kumbaga yung mga beam na nakasupport doon o di kaya yung mga structure na nakasupport doon, pag once basta-basta nating ginalaw lang ay maaaring mag-collapse pa, hindi lang mapapahamak yung mga biktima na nangangailangan ng tulong, pati na rin yung responders. Kaya part of the gaining access yung mga shoring, secure natin yung access doon pa punta sa biktima. Kasama na doon, sir, syempre may mga aftershocks yan eh. Malaking malaking factor din siguro 'yon. Yes, actually ang aftershock nga natala natin as today, up to date, no, ay halos mahigit 3,000 na. So yes, kino-consider talaga 'yan. Kaya sinisecure natin talaga ang access, no, para pag kino-consider natin yung aftershock, no. Pero yun nga, time is of essence talaga. Kasi ina-observe natin yung talagang golden hour na pwede natin i-extricate agad yung mga
na trap doon. Pero hindi naman makompromise yung kaligtasan din ng mga responders natin. Sir, may pinakita kayo sa amin na parang meron kayong mga camera ngayon na kaya rin ma-communicate yung mga responder nyo na nasa loob mismo ng collapse structure. So, Yes, sir. ano yung naging tulong sa inyo nun? Yes sir, no, yung hindi nga accessible na mapuntahan agad ng ating mga responders ay yun yung mga modernong kagamitan. Aside from that, yung ating mga yung heartbeat, yung monitor detection natin or detector. So yun, yung pwede tayo maka-access doon sa sabihin natin hindi accessible sa tao pero kaya nang ipasok ng tube na camera. So malaking bagay 'yon, no, para mas mapabilis lalo ang extrication at makikita doon mismo ang kondisyon ng ating biktima at nakakausap din natin. So yun. Kasi Sir Ben, balik tayo doon sa rule of threes, no? Yung area ba na 'yon ay sufficient pa yung oxygen? Kasi hindi natin masabi pag once nag-collapse ang structure, no, may mga after effect 'yan tulad ng LPG nag-leak. Yes. No, so delikado ang ignition dahil pwedeng magkaroon ng sunog or sabog. Yung area ba na yon ay with oxygen pa, no, sa area na yon. So doon natin na-test ngayon. So yung rule of 3 na 3 minutes ay very crucial, no, kung sapat pa ang kanyang oxygen, no, ay pwede natin siyang i-execute na sa pamamagitan ng access papunta sa kanya. Sa gamit na rin ng mga modernong kagamitan. Although meron pa rin tayong very effective rin yung ating mga K9 na nalalaman na halimbawa may heartbeat pa, may humihinga pa, or may galaw pa doon sa mga natumbang mga struktura or nag-collapse sa mga struktura under the rubbles, no, so mali-detect natin doon. Sir, yung mga personnel natin, tao din yan, napapagod. So, paano yung ginagawa nating management sa rotation kung nagro-rotate? Yes po, yan part ng rotation yan, no. Ako personally, pinaranas sa amin ang ano ang magiging reaksyon ng pangangatawan natin kung halimbawa maximum of 36 hours ang tuloy-tuloy na operation. So medyo affected na tayo kahit yung ating critical thinking, no, sa decision making ay naapektuhan na. Kaya as much as possible ang ating mga responders ay nire-rotate natin, no, mga 8 hours halimbawa, 4 to 8 hours, no, then i-rotate natin, then next team na naman pahinga yung another team, pero as much as possible ay ginagawa natin continuous, no, sa pag-manage nga ng responder natin. Tuloy-tuloy ang ating ginagawang lalo na pag search and rescue operation. So itong nangyaring lindol, sir, sa Mindanao, 7.8. Ang ine-expect natin at pinangangambahan dito sa Metro Manila ay 7.2. So paano nyo na-imagine ang senaryo talaga? Kasi parang pwedeng reference na siya eh. Paano yung nakikita nyong magiging senaryo natin dito sa Metro Manila? Yes, sakali? sir. Marami ng talagang pag-aaral patungkol dyan, no? Yung ine-expect nga daytime pa yon. So may na-estimate na kung ilan ang magiging immediate na fatalities, no? May number na rin ng mga structure na assess na maaaring bumigay. So ang ano na lang talaga natin, no, ay continuous proactive measures at preparation talaga to mitigate, no, yung although maraming nagsasabi anytime na talaga pwedeng mangyari yung the big one dito sa Metro Manila. Kaya nakatutok talaga ang ating PBOX dyan, no? At continuous din ang ating pakikipag-ugnayan sa other national government agency patungkol sa preparation na yan. Yung hinati natin yung 4 na quadrant, tapos i-consider natin yung anong quadrant ang severely affected. So ang sa amin contingency naman, meron na kami diyan sa aming parang Oplan Yakal, no, yung ating rin ng DRMO din, no, na ito ang magiging responde naman ng BFP kasi maliban sa search and rescue, meron tayong number of possible fire na mangyayari sa Metro Manila. Kasi yung nabanggit ko kanina, Sir Ben, no, pag once nag-collapse ang structure, may gas ay meron, maliban sa gas leak, meron pa yung energized pa yung electrical wirings, no. So yan din ay nagiging dahilan ng secondary incident na naman tulad ng sunog.
Pero yung sa Mindanao, sir, wala naman naging fire incident ba nung... Meron tayong isang naitala doon na sunog, no, sa convention center. Mm. Pero yun pa, tinitingnan natin kung related siya talaga sa lindol. Mm. Kasi after the lindol, nasunog yung isang convention center doon sa Region 11. Mm. So, under investigation pa siya. So, pwede nating masabi na possible, Mm. no, pero hindi pa conclusive dahil under investigation pa yung dahilan ng sunog. Pero usually talaga kakambal ng lindol ay sunog. No, again, yung tulad ng mga halimbawa yung piping system natin, although dito sa ating bansa ay hindi masyado yung parang ang piping natin ng LPG ay tulad ng water, no? Parang centralized. Centralized, no? So halos ano tayo dito, portable, Kanya-kanya, o yes, kanya-kanya. kanya-kanya. Kaya kahit paano hindi siya basta-basta nagiging dahilan ng ganyang sunog. Kaya yun po. Pero sa elektrisidad, no? Kaya ang ano diyan, yung immediately dapat i-shut off agad talaga ng ating water or electrical utilities at saka yung source of power ng kuryente para hindi siya magiging another secondary disaster yung fire nga. Sir, meron ba kayong, kasi siyempre naghahanda tayo dito sa Metro Manila, di ba? Yung nangyaring lindol sa Mindanao, may nakita ba kayo na, ito, parang kailangan tong mai-add up doon sa preparation namin dito sa Metro Manila eh. Meron bang ganun nakita or halos nakita nyo, okay na, yung nagiging preparation natin, nakikita natin dito na dapat na paghahanda sa Metro Manila. Ito na yung reference ko, ano na to, enough na to at palalakasin ko na lang to. So yung nakita natin, although there's really rooms for improvement, no? Marami talaga tayong makitang pwede pang i-improve doon, no? Ang atin talaga diyan, syempre mitigation talaga, no? At i-consider talaga natin what if worst case scenario, Sir Ben, ang buong Metro Manila responders ay biktima. Yes, tama yan. Oo. So yun yung talagang pinag-aaralan natin, ang magiging responders natin coming from unaffected regions such as sabihin natin, although 4A ay kabilang pa doon sa haba ng West Valley Fault, no, portion of Region 3 meron din. At kung halimbawa yung accessibility natin na tulay ay putol din, hindi rin sa accessible, ganun din yung ating airport at saka yung ating pier kung hindi talaga kaya, no? So ano ang magiging approach natin? Kaya yung community resilience talaga ang dinedevelop natin. Nangyari na yan, Sir Ben, no? Mabanggit ko lang yung sa Tacloban. Yes. Yung typhoon na Yolanda, no? So ang ating mga BFP doon ay talagang napasama sa biktima, kahit yung mga kapulisan natin and other government agency na inaasahan na tutulong sa search, rescue, and other operations ay napabilang doon sa biktima. Kaya ang nangyari talaga, ang tumulong ay outside of the said affected area. So yun yung parang iniisip natin na worst case scenario. Pero ganun pa man, may kaparaanan tayo, no, kahit paano mitigation. So yun yung ginagawa na natin. Kaya mahigpit na ini-enforce, halimbawa yung building code, no? Mahigpit na ini-enforce ng ating mga Office of the Building Official, katuwang talaga dyan na ang ating DPWH, na ang mga struktura na naipatayo dito sa ating bansa ay talagang matibay at hindi basta-basta guguho, no? At may mga intervention na rin na ginagawa ng mga modernong teknolohiya, no? Pero wala pa rin talaga makapag-predict kung kailan mangyayari yan, no? Yung talagang mitigation, no? So inaayos natin yung ating mitigation, hinahanda natin yung ating kapabilidad, no, at ang ating preparation ay pinapalakas pa natin. Yung interagency and whole of the nation approach talaga ay malaking bagay talaga yan, Sir Ben, no? Kaya yun po ang pinapatibay pa natin. So again, sana hindi mangyari, no, ang inaasahang big one, pero kung ganun pa man, kahit paano ay masasabi natin ang bawat ahensya ay may kahandaan. Ang hangarin na lang natin, bawat komunidad ay may kahandaan din para maging resilient po sa anumang possible na mangyari. Okay po. Thank you. Thank you, Sir Tony.